ang gusto nyo, basahin talaga sa Biblia, hindi ba? So, hindi, saka gusto niyo bro, word for word. Kaya kailangan, yun. Ka namin din ng word kasi, for word, bro. Para mas malinaw, word for word. Kasi ganito yan, bro. Sabi kasi ni Cristo sa Biblia kasi, huwag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa iyo. Papansin ko lang sa MCJ, lagi nila pinapahanap doon sa Bible software nila yung pangalan ng relihiyon. Halimbawa, pag kanilang kausap, Seventh-day Adventist, sasabihin nila, Brad Mel, pakihanap nga sa Biblia yung Seventh-day Adventist. Ang lalabas sa Biblia, 0 words, no phrase found. Ay, wala pala sa Biblia yon, no? Pag ang kanilang kausap naman, Mormon, sabi nila, Brad Mel, pakibasa nga sa Biblia yung Church of Jesus Christ in Latter-day Saints. Ginagawa nila yung kanilang mga katalakayan. So, hanapin naman sa Bible. Si Biblia kasi, electronic na, mabilis maghanap. Ang lalabas naman doon, 0 words, no phrase found. Pero pag sila kaya tanungin natin, saan naman sa Biblia mababasa Members Church of God International? 0 words, no phrase found din eh. Pero ayaw nila tanungin sila ng ganon. Pero ginagawa nila sa iba. Ngayon, hanapan mo ko sa Biblia, itinuro ni Cristo na magano ng rosaryo. Tinanong ka ni Brother John Ray, sa inyo ba katuruan, kailangan mabasa ang aral sa Biblia? Sabi mo, oo. Kaya for clarification din sa iyo, para maging fair naman yung talakayan natin, meron bang talata sa Biblia, mababasa natin, Misa Pasalamat? Kasi meron kayong aral na ganyan eh. Misa Pasalamat? Misa Pasalamat. Talata mabasa, Misa Pasalamat. Walang term na ginagamit ang dating daan na Misa Pasalamat. Yung ano bro, pasalamatan. Thanksgiving. Yung pasalamatan. Pasalamat. Pasalamat. Hindi. Pasalamatan. Pasalamatan? Lugar yan. Ang lugar na kung saan kami nagpapasalamat. Yun nga. Nasaan sa Biblia yung pasalamatan? Ang lugar yan congregation yan. Ayun nga, congregation nga, ginagawa ninyo, di ba? Practice nyo, sige. Saan sa Biblia na tinababasa ng mga apostoles nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar? Sa isang lugar? Wala tayong mababasa dyan, pero pero ginagawa nyo, di ba? Nagpapasalamat ang apostoles. Pero ginagawa nyo, di ba? So yan ang point namin, di ba, John Ray? Huwag mo kaming hanapan ng letra por letra kasi alam naman namin na pag kayo hinanapan ng letra por letra, wala rin kayo may bigay. Ray, si Nina, paki-open yung camera, bro. Camera, saglit lang. Palaban talaga ito si Padre. Yan yung gusto ko, yung talagang palaban. Hindi, actually, brother, pinagbabawal sa amin makipagdebate. Tinuro na sa amin to eh. Kailang ako lang ang sumuway eh. Actually bro, naano ko lang yan bro. Wait lang muna. Ba't naman kayo pagbabawalan, Padre, biblical naman ang debate? Hindi mo ba alam? Hindi, ganito kasi sa panahon ni Brad Eli, talagang maraming kalaban ang church. Wow. Marami. Nung sabi niya, ako na ang harap, kayong mga sisiw dito sa likod. Yun, kaya siya talaga lumalaban. Napasok lang ako rito dahil dito sa chat group namin, sila MJ Tumang, siya si Cham Fernandez ang nagyaya sa akin dito eh. Sila dalawa. At saka ito si Mo Rice, yung una kong nakilala. Siya yung naglagay sa akin sa chat group at siya din ang nag-invite sa akin dito. Si Bro Aris. Dating born again nyo, bro. Dating born again yun si Brother Aris. Nagtanong siya dito, tapos napaliwanagan namin, binuksan niya ang kanyang puso, namungulat siya sa katotohanan. Sana ikaw din ganun. Cheers. At Katoliko ako eh. Binyagan ako ng Katoliko. My father and my mother is Catholic. They meet in University of San Carlos, Cebu. Yat sa Santo Niño, Cebu yata. Kailan ka naanib sa ang dating daan, bro? Nagbaptize muna ako way back 1970. Nagbaptize ka muna. Nagpastor muna ako sa baptist, tapos pinadala. Tapos, siyempre, may trabaho ako. Tinigilan ko. And then, 2006, doon ako na, tapos naniwala ka kay, dating daan. Sa pagkapastor mo, naniwala ka pa kay Ili, pastor ka na? Hindi. Talagang, ang baptist kasi magulong reliyon yan eh.
Nagkakahiwa-hiwalay. Di, wala namang relihiyon na walang iskandalo. Meron talaga yan. Hindi yan, di magkasundo. Sa mag-usap nga lang sa tithes and offerings, meeting, financial, magulo na yan ang problema dyan. Kapag kita mo na, pero ang ano ko, Brother Ray, ang concern ko ikaw, dati ka palang Katoliko, so kailan ka lang naging Baptist? Way back 1977. Matagal na rin pala, no? Tagal na. And then, pasensya na kung kasi hindi ako pwedeng magsisigaw kasi tahimik tong compound namin, maririnig Yes, okay lang bro. Ano lang naman, bali, usap lang tayo sa doktrina na iniwanan mo, Katoliko ka pala. Ngayon, kung meron kang nais na itanong sa dati mong pananampalataya, kaya ka umalis kasi hindi mo naunawaan, pwede mong itanong sa amin yan, or kung meron kang tuligsa sa aral ng Katoliko na gusto mong questionin at gusto mong pamalian. Questionin ko lang dahil dito sa post namin, sa chat group namin, nag-post ako ng isang question na nagkakapikunan nga nagagalit yung iba Wag na yung about sa church na pag-usapan rin kagahapon sa doktrina naman. Sa doktrina. So, ganito, nag-post ako ng question sa kanila, pinasasagot ko. Ang question ko, sabi ko, mababasa ba natin sa Biblia na nagtuturo si Kristo ng rosary? Yan ang question ko na pinasasagot ko sa kanila. Kaya ang nangyari, inanyayahan akong pumasok ko sa punto por punto. Yan ang nangyari. So yun ang pinaka-question mo kung mababasa ba sa Bible. So ano pala ang doktrina? Group chat ko, nanonood ngayon dito kasi gusto nilang malaman. So ang tanongin, aral ba ng MCGI na dapat ang paniniwalaan ng pananampalataya ay yung mabasa lang aral ba ng MCGI yan? Talagang lahat ng pinaniniwalaan namin talagang nababasa sa Biblia. So, may mababasa ka ba sa Biblia? May mababasa ka ba sa Biblia, brother, na dapat paniwalaan si Eli Soriano? Hindi. Preacher si Soriano nangangaral. Hindi. Kasi dapat mabasa. Yung bro, meron ba talata na nakalagay misa pasalamat? Pasalamat? Misa pasalamat. Misa pasalamat. Ang nabasa ko sa talata, yung 100, Psalm 100. It is a good thing. Hindi bro, kasi pag wala pa mang misa sa salmo Pag kayo nagtanong sa amin kasi, ang gusto nyo basahin talaga sa Biblia, hindi ba? So, hindi gusto niyo bro word for word. Yun. Ka namin din ng word kasi, for word, bro. Para mas na word for word. Kasi ganito yan bro, sabi kasi ni Kristo sa Biblia kasi, huwag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa iyo. Papansin ko lang sa MCGI, lagi nila pinapahanap doon sa Bible software nila yung pangalan ng relihiyon. Halimbawa, pag kanilang kausap, Seventh-day Adventist, sasabihin nila, Brad Mel, pakihanap nga sa Biblia yung Seventh-day Adventist. Ang lalabas sa Biblia, 0 words, no phrase found. Ay, wala pala sa Biblia yon. No. Pag ang kanilang kausap naman, Mormon, sabi nila, Brad Mel, pakibasa nga sa Biblia yung Church of Jesus Christ in Latter-day Saints. Ginagano nila yung kanilang mga katalakayan. So, hanapin naman sa Bible. Si Biblia kasi, electronic na, mabilis maghanap. Ang lalabas naman doon, 0 words, no phrase found. Pero pag sila kaya tanungin natin, saan naman sa Biblia mababasa Members Church of God International? 0 words, no phrase found din Pero ayaw nila tanungin sila ng ganon. Pero ginagawa nila sa iba. Ngayon, hanapan mo ko sa Biblia, itinuro ni Kristo na magano ng rosaryo. Tinanong ka ni Brother John Ray, sa inyo ba katuruan, kailangan mabasa ang aral sa Biblia? Sabi mo, oo. Kaya for clarification din sa iyo, para maging fair naman yung talakayan natin, meron bang talata sa Biblia, mababasa natin, misa pasalamat? Kasi meron kayong aral na ganyan Misa pasalamat? Misa pasalamat. Talata mababasa, misa pasalamat. Walang term na ginagamit ang dating daan na misa pasalamat. Yung bro, pasalamatan. Thanksgiving. Yung pasalamatan. Pasalamat. Pasalamat. Hindi. Pasalamatan. Pasalamatan? Lugar yan. Ang lugar na kung saan kami nagpapasalamat. Yun nga. Nasaan sa Biblia yung pasalamatan? Ang lugar yan congregation yan. Ayun nga, congregation nga, ginagawa ninyo, di ba? Practice niyo sige. Saan sa Biblia na tinababasa ng mga apostoles nagsagawa ng pasalamatan?
sa isang lugar? Sa isang lugar? Wala tayong mababasa dyan. Pero pero ginagawa nyo, di ba? Nagpapasalamat ang apostolis. Pero ginagawa nyo, di ba? So yan ang point namin, di ba, John Ray? Huwag mo kaming hanapan ng letra por letra kasi alam naman namin na pag kayo hinanapan ng letra por letra, wala rin kayo may bigay. Much better ito, bro. Bro John, ito pa, itanong mo yung, meron ba mababasang coordinating center? Kasi sa Biblia... coordinating center. Isa yon. Ngayon, sabi mo, dapat mababasa sa Biblia. Coordinating center, dapat mababasa sa Biblia. Meron ka bang maipapakita? Kanina, pasasalamat, wala na agad. Di sablay ka na. Ikaw, tumama sa inyo yung, yung aral nyo na dapat mababasa. Doon pa lang, wala na, sablay na yung aral nyo kagad, mali na. Coordinating center kasi, that is a modern word. Huwag ka magpaliwanag. Ikaw ang nagsabing-sabi mo dapat nasa Biblia. Ang tanong, coordinating center ba nasa Biblia ba o mayroon o wala? Wala, that is a modern word. Hindi yan, walang So pwede pala paniwalaan, kapatid, Brother Ray, pwede pala paniwalaan din natin ang mga modern na sinasabi mong modern world na mga kagawian like coordination center, kahit hindi nababasa sa Bible. So pwede pala yon. Pwede pala. Pwede So Diyan tayo patas. Pero ito tayo, bro, sa yung tanong, Unang-una, yung katanungan mo, out of time. Out of time. Kasi alam ko naman na meron kayong ganitong referensya Yung referensya na about sa Rosario, at ipakita yung kanilang referensya about sa Rosario. Kasi tayo ay dokumentado ng kanilang mga referensya dahil ang dating daan ay dati kong paboritong programa. Kaya, syempre, yung kanilang references, meron tayong kopya, no? Maraming tao na at saka habang hinahanda pa, Brother Jando, paunahan lang natin to si paunahan ko lang na kapatid na Ray, ang Iglesia Katolika is not Bible alone. So it's not proper to ask that where is that doctrine na mababasa sa Biblia. Kasi hindi kami Biblia lang. Meron kaming tradisyon at meron kaming church magisterium. Meaning to say, anuman ang ipahintulot ng simbahan na iutos niya sa mga mananampalataya, gagawin namin yon. Bakit? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa John 10:16, Luke 10:16, ang nakikinig sa kanyang simbahan ay nakikinig sa kanya. Hindi niya sinabi, ang magbasa ng Biblia ay nakikinig sa Diyos. Hindi niya sinabing ganun lang. Ang sinabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Kaya ano man ang iutos ng simbahan, gagawin namin yon, no? At Matthew 18:18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang question dyan, Baderay, pinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang magdasal ng Rosaryo? Oo o hindi? Based on your church history, pinahintulot yan. So hindi mali. At saka yung term, bro John Ray. Yes, bro John. Ano man ang inyong ipahintulot. Sa term na ipahintulot, hindi pa yan napahintulot ng panahon nila. Di ba? Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa termino pa lang nandoon na, hindi pa siya na ipapahintulot, kaya nga binigyan ng authority. Ano man ang inyong ipahintulot, kasama na doon ang pagpapahintulot sa Rosario. Meron silang referensya na ganito. Kanilang kinuha ito sa The Secret of the Rosary, page 18. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Ginagamit ito ng programa ang dating daan na sa 1214 pa natanggap ng Iglesia yung Rosario. Ba't mo tinatanong saan sa Biblia nag-utos si Kristo na mag-Rosario kayo? Alam nyo naman sa referensya 1214 lang yan binigay sa Iglesia. Yan, malino yan. Hindi ba? Out of context yung tanong? Illogical? Kaya maraming napikon sa iyo, bro, sa tanong mo yan kasi illogical Very illogical ang tanong. Ba't mo hahanapin sa panahon ni Kristo? Meron naman kayong referensya, 1214 pa binigay sa Iglesia. 1214 pa ipinahintulot ng Iglesia.